Hello guys, what's up once again, Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol is, alam nyo ba yung nangyari noong nakaraang mga araw dito sa Kuwait? Merong isang expat nagdala ng isang bulto na gamot. Let's say maraming quantity ng gamot is naharang siya. Naharang siya sa custom. So ibig sabihin, suspect ko na ito, let's say, hindi naman sinabi yung nationality. Let's say, may mga kaibigan siyang nagpasabay sa kanya. Let's say, mga pasabay. Uso ngayon yan, mga pasabay. Yung mga gumagawa niyan, yung mga nag-online selling. So, siguro, hindi siya nakapag-isip kaagad na yung ganito karaming gamot na ipapasok niya sa Kuwait is bawal, na walang mga dokumento. Tignan natin at i-discuss natin yung mga dapat gawin or mga gabay sa pagdadala ng gamot papasok sa Kuwait. Disclaimer lang mga lods, itong video na to at saka itong mga information na to is available online. So isi-share ko na lang sa inyo para mas mabilis para sa mga tamad magbasa online, panoorin nyo na lang itong video na to ha mga lodi. Para at least kahit paano aware tayo, hindi tayo yung patanga-tanga lang dyan. Alright? Number 1, laging may dalang reseta. Dalhin ang gamot sa original na lalagyan na may malinaw na label. Tandaan yan. Ang pangalan sa reseta ay dapat tugma sa inyong passport. Dapat match ha. Magdala ng original na reseta o medical certificate mula sa doktor. Napakahalaga nito lalo na sa mga controlled na gamot tulad ng pampatulog, pampakalma, pain reliever na malalakas, ADHD at psychiatric medicines. Yan, dapat supported yan ng mga reseta at documents, mga lodi ha. Number 2, controlled at narcotic na gamot. Mahigpit ang batas ng Kuwait sa ganitong uri ng gamot. Pinapayagan lang ang limitadong dami para sa personal na gamit. Narcotic drugs hanggang 15 days na supply. Psychotropic drugs hanggang 30 days na supply. Kailangan ng certified prescription o medical report bago bumiyahe sa mga ganitong klase ng gamot. Mas mainam kung ito ay pinatatakan o pinaaprubahan sa Kuwait Embassy o Consulate sa bansang pinanggalingan. Let's say nasa Pilipinas ka, mga ganitong klase ng gamot na pansarili mo, dapat is patatakan mo yan. Para sure. Kapag walang certification, maaaring i-hold ang gamot sa customs, ipa-verify muna sa airport clinic sa loob ng 24 hours. Kumpiskahin kung sobra o walang sapat na dokumento. Ito yung maaaring pwedeng mangyari. Kukumpiskahin nila yan kapag wala kang sapat na dokumento. Number 3, ideklara ang gamot sa customs, mga lods. I-declare lahat ng gamot pagdating sa Kuwait, lalo na kung may reseta. Dapat confident ka, ihanda ang lahat ng dokumento. Ang hindi pag-declare ay maaaring humantong sa pagkaantala, kumpiskasyon, o multa, o kaso sa batas under Kuwait. Number 4, mga gamot na legal sa ibang bansa pero bawal o kontrolado sa Kuwait. May mga gamot kasi na legal sa ibang bansa pero kontrolado o bawal sa Kuwait kung walang tamang papeles. Halimbawa, pampatulog, antidepressant, anti-anxiety, stimulant, medicines. Yan, mga yan. Legal sa ibang bansa pero dito sa Kuwait is bawal o kontrolado kaya dapat maging aware tayo dyan. Ang pagpapadala nito ng walang reseta ay maaaring ituring na criminal case. So, mag-ingat. Number 5, over-the-counter na gamot, mga lodi. Karaniwang pinapayagan ang mga simpleng gamot tulad ng paracetamol, ibuprofen. Dapat nasa original packaging at pang-personal use lamang. Iwasan ng sobrang dami. Ito yung tinatawag na bultuhan. Dapat pang personal lang. Let's say, 2 banig, 3 banig, okay na yan. Tsaka marami namang Panadol dito. Kaya wag na kayo masyadong magdala ng marami. Lalo na gumagawa na ito mga first timer. Mag-ingat na lang kayo. Number 6, vitamins, supplements at herbal products. Ang vitamins at herbal supplements ay minsan itinuturing ding gamot. Mas ligtas kung nasa original packaging, ideklara kung tatanungin ng customs yung mga vitamins. Number 7, pagpapadala ng gamot sa Kuwait. Ang pagpapadala ng gamot via courier o mail ay mahigpit. Kadalasan ay kailangan ng approval mula sa Ministry of Health ng Kuwait. Maraming gamot ang kinukumpiska sa custom kung walang permission. Ito yung mga nagpapadala mga padala-padala. Kaya mga paalala bago bumiyahe, makipag-ugnayan sa Kuwait Embassy o Consulate para i-check kung allowed ang iyong gamot. I-translate sa English o Arabic ang reseta kung maaari. Magdala lamang ng sapat na gamot para sa haba ng pananatili. Huwag ilagay sa check luggage ang gamot, dapat and carry. Huwag magdala ng gamot para sa ibang tao. Ibig sabihin, bawal magpasabay-sabay. Magpasabay yung mga kaibigan nyo or mga kakilala nyo. Diyan yung dumadami yung quantity ng mga gamot. So, kailangan maging maingat tayo. So, yun lang mga lods. Ingat and safe travel sa lahat ng papasok ng Kuwait. Mabuhay!